Isang magandang umaga po sa inyong lahat, lalo na po sa iyo Kuya Chris. Itago niyo na lamang po ako sa pangalang Lira. 32 taong gulang at kasalukuyang naninirahan sa Barangay San Roque. Isang maliit na baryo sa paanan ng bundok sa lalawigan ng Antique. Isa po akong ina at dati ay isa ring guro sa pampublikong paaralan dito. Ang kwentong ibabahagi ko ay hindi ko kailanman ginustong maalala pa. Subalit ngayong kalmado na ang lahat, gusto kong maitala ito. Hindi bilang alamat, kundi bilang isang babala. Noong mangyari ang lahat, buntis ako sa pangalawa kong anak. Ang panganay ko ay si Maru. 4 na taong gulang noon, masayahin, matalino at sobrang dikit sa akin. Ang asawa kong si Tomas ay isang mangingisda na madalas nasa laot ng 3 hanggang 4 na linggo. Sa tuwing wala siya, ako lang at si Maru ang magkasama sa bahay. Tahimik ang buhay namin noon. Simple pero sapat na. Hanggang sa isang gabi na binago ang lahat. Matapos ang isang bagyong dumaan, nawala ng kuryente sa buong baryo. Ang hangin ay malamig, subalit sa hindi maipaliwanag na dahilan, pinagpapawisan ako ng malamig habang nakahiga. Mainit ang katawan ko, mabigat ang pakiramdam at tila may dumadagungdong sa loob ng tenga ko. Nung una, inisip kong baka epekto ng pagod o ng pagbubuntis. Pero nang humarap ako sa bintana, dun ko unang naramdaman na hindi ordinaryo ang gabi. May mga sandaling tila may humihinga sa labas ng bahay. Mahina pero buo. Ang bintana naming kahoy at may butas sa gilid ay bahagyang gumagalaw, kahit wala namang hangin noon. Naisip kong baka may daga o pusa lang. Pero nang sinilip ko yon, halos hindi ko makalimutan ang nasulyapan ko. Sa pagitan ng mga dahon ng saging sa bakuran, may 2 mata na mapupula. Parang nag-aapoy na hindi gumagalaw. Nakatitig lang ito sa akin. Napaatras ako at sa aking kaba, tinakpan ko ng kumot si Maru. Ngunit kahit nakapikit ako, ramdam ko pa rin na may presensyang nakamasid sa amin. Tila bumibigat ang hangin sa loob ng silid at bawat paghinga ko ay may halong pagkahilo. Sa mga sumunod na minuto, parang unti-unti akong inaantok. Ngunit sa halip na panaginip ang dumating, isa yung tila bangungot na totoong totoo. Sa pagitan ng dilim, naramdaman ko ang banayad na pag-uga ng sahig. Tulad ng hakbang ng isang mabigat na hayop. Masyadong mabigat, masyadong kakaiba. Sa bawat paglapit ng hakbang, bumababa ang temperatura ng paligid. Naririnig ko ang marahas na paghinga at sa isang iglap ay may kumalabog sa bintana. Isang matinis na kaluskos, kasabay ng amoy ng nabubulok na karne. Hindi ko alam kung gising ako o nananaginip, pero sigurado akong may nilalang sa labas ng bahay. Ang bahay namin ay gawa sa kahoy, nakatirik sa maliit na bakuran. Sa likod ay may kawayan at sagingan.
doon nang gagaling ang amoy. Nang magising si Maru, naramdaman kong kumapit siya sa braso ko. Nanginginig siya, pero hindi umiiyak. Parang nararamdaman din niya ang presensya ng kung anumang nandyan. Maya-maya pa, tahimik niyang itinuro ang kisame. At nang sundan ko yun ng tingin, mayroong anino sa taas. Malaki, nakalitaw ang mga kuko sa gilid ng bubong. Hindi ko na alam kung ilang minuto akong nakatulala. Pero nang maramdaman kong uminit ulit ang katawan ko, bigla akong napahawak sa tiyan ko. May kakaibang lamig na dumadaloy mula sa loob na parang may kamay na malamig at humahaplos sa loob ng tiyan ko. Doon ako napasigaw. Hindi sa takot lang, kundi sa pakiramdam na parang may gustong kunin sa akin. Kinabukasan ay para bang walang nangyari. Maliwanag, tahimik na parang normal. Pero hindi na ako mapalagay. Ang paligid ng bahay namin, lalo na ang likod kung saan nakatanim ang mga saging, ay tila may amoy na iba na amoy dugo at maasim. Ang mga aso sa kapitbahay ay nag-aalulungan tuwing gabi. At sa tuwing dumidilim, may maririnig kang parang pagaspas ng pakpak. Naisip kong baka malalaki lang na paniki. Pero sa mga sumunod na gabi, napagtanto kong mali ako. Noong sumunod na linggo, habang naglalaba ako sa likod, napansin kong tahimik ang paligid. Wala ang mga ibon at ni huni ng kuliglig ay wala. Ang hangin ay amoy lupa, pero mabigat at malamig. Sa isang sandali, parang may malamig na hangin na humaplos sa batok ko. Nang lumingon ako, may bakas ng kuko sa dingding. Malalim, na parang kinayod ng hayop na matalim ang kuko. 3 marka lang, pero sapat para hindi ko na magawang ipikit ang mga mata ko nang hindi na aalala yon. Simula noon, hindi na ako nakatulog ng mahimbing. Laging may ingay, yung pagaspas ng pakpak sa bubong. O kaya naman ay yung mahina ngunit malinaw na pag-ungol sa labas. Sa tuwing inaabot ako ng madaling araw, pakiramdam ko ay may mga matang nakamasid mula sa dilim. Hanggang sa dumating ang gabi ng 13 ng Hulyo, kung kailan tumindi ang lahat. Wala si Tomas, kaya ako at si Maru lang ulit. Habang natutulog ang anak ko, naramdaman kong muli ang matinding init ng katawan ko. Pagtingin ko sa bintana, bahagyang gumagalaw ang kurtina kahit wala namang hangin. Paglapit ko, bumungad sa akin ang 2 kamay na mahahaba, maputla at may itim na kuko. Nakapasok ito sa pagitan ng mga siwang na ginawa niya sa bintana. Hindi kumagalaw ang katawan ko. Parang binuhusan ako ng yelo. Ang mga kuko nito ay marahang kumakaluskos sa bintana. Sa bawat kaluskos ay parang kinikiskis sa tenga ko ang takot. Gusto kong sumigaw, pero walang boses na lumalabas. Ang tanging narinig ko lang ay ang paghinga ng nilalang. Mahaba, malalim at parang may halong pagngisi. Nang biglang lumingon ang nilalang, tumambad sa akin ang mga mata nitong naglalagablab sa pula. At ang mukha nitong tila kalahating tao, kalahating hayop. Sa likod nito,
Sa ilalim ng liwanag ng buwan, may nakalaylay na mga pakpak. Matapos ang gabing yun, halos 1 linggo akong hindi lumabas ng bahay. Pinilit kong kumbinsihin ang sarili ko na baka bunga lamang ng pagod at imahinasyon ang lahat. Pero sa tuwing didilim, bumabalik ang mga tunog. Sa una ay marahang kaluskos lang sa bubong, tapos ay unti-unting pagaspas ng pakpak. Hanggang sa may mabigat na hakbang na parang may nilalang na naglalakad sa itaas ng aming bahay. Ang bubong naming yari sa yero ay lumulubog sa bawat hakbang nito. Dahilan upang magpabilis ng tibok ng puso ko. Hindi na ako makatulog sa silid, kaya naman lumipat kami ni Maru sa sala. Pero kahit doon, may mga gabing bigla kong nararamdaman na parang may nakatayo sa likod ng kurtina. Minsan, sa dapit hapon, habang sinusubukan kong patulugin si Maru, naririnig ko ang mahinang paghinga mula sa labas ng dingding. Mabagal, parang sinasadyang iparinig. Minsan naman ay parang may kumakayod na kuko sa kahoy. Mahina pero malinaw. Doon ko simulang napansin ang mga pagbabago sa paligid. Ang mga aso ng kapitbahay na dati ay maingay ay biglang tumahimik, na tila natutunugan nila kung anumang nilalang ang nasa paligid. Ang mga bata sa kabilang bahay hindi na rin pinapalabas ng mga magulang tuwing gabi. Sabi ng ilan, may mga manok na bigla na lang nawawala. At may natatagpo ang patay na kambing sa gilid ng sapa. Ubos ang laman na parang sinipsip. Sinubukan kong huwag maniwala. Pero isang hapon, habang naglalaba ako sa likod, nakita kong may aninong gumagalaw sa bakod. Akala ko ay dahon lang ng saging na tinatangay ng hangin. Pero nang tingnan ko, malinaw kong nasulyapan ng hugis ng isang tao. Payat, mahaba ang braso at parang nakayuko habang gumagapang sa pader. Alam kong hindi yun imahinasyon. Malinaw at hindi ko malilimutan ang tunog ng kuko niya sa sementong pader na parang bakal na kinikiskis sa bato. Sa mga gabing sumunod, hindi na lamang sa bubong nagmumula ang mga tunog. Minsan, pati na rin sa ilalim ng bahay. Ang bahay namin ay nakatirik sa haligi na may maliit na espasyo sa ilalim na dati ay palaruan ni Maru. Ngunit mula nang marinig ko ang mga kaluskos doon, hindi ko na hinahayaang bumaba ang anak ko. Sa kalaliman ng gabi, makaririnig ako ng mga yabag. Hindi mabilis at hindi rin mabagal. Parang may taong naglalakad ng marahan. Paikot-ikot sa ilalim at minsan ay humihinto, na para bang nakikinig kung may gising pa ba sa loob. Nang sumapit ang araw ng Biyernes, lumapit sa akin ang isang matandang kapitbahay na si Aling Pelisa. Kilala siya sa baryo bilang manghihilot at tagapayo sa mga buntis. May dala siyang pulang panyo, luya at ilang butil ng asin. Hindi ko na kailangang magpaliwanag at tila alam na niya. Sabi niya, "May umaaligid na sa'yo, iha." Hindi ko na siya tinanong kung ano ang ibig niyang sabihin dahil alam ko na. Pinayuhan niya ako ng mga bagay-bagay at sinunod ko naman yon lahat. Nilagyan ko ng asin ang bawat sulok ng bahay, sa bintana, sa pintuan, pati sa ilalim ng hagdan.
Ipinulupot ko rin ang pulang panyo sa baywang ko. Pero kahit anong gawin ko, hindi pa rin ako nakaramdam ng kapanatagan. Lalo pa nga akong nakaramdam ng kaba. Kasi sa tuwing inilalagay ko ang asin, tila may mga tunog na sumusunod. Parang may galit na kumakaluskos sa labas. Nang sumapit ang gabi ng Sabado, humigpit lalo ang takot. Ang buwan ay bilog na bilog at malinaw sa kalangitan. Pero sa ilalim ng liwanag nito, ang bawat anino ay tila may buhay. Sa unang oras ng gabi, nakatulog si Maro, pero ako ay gising pa rin. Nakaupo ako sa sala, hawak ang rosaryo. Pilit na pinapakalma ang sarili. Ilang saglit lang, narinig ko ulit ang pagaspas. Mas malakas ngayon. Mas malapit. Maya-maya pa'y parang lumapag sa bubong. Sa loob ng bahay, malamig ang hangin. Ngunit nang dumikit ako sa dingding, naramdaman kong mainit ito. Parang may nilalang na nakadikit mula sa labas. Mula sa bintana, may sumingaw na amoy na hindi ko maipaliwanag. Amoy dugo na amoy bulok na karne. Amoy ng kamatayan. Hindi ko na kaya. Kaya't tumakbo ako papunta sa silid at niyakap ko si Maro. Ngunit nang ibaling ko ang tingin sa bintana, nakita ko na naman ang mga mata. Mga matang pula na tila nagliliyab sa dilim at nakatitig sa amin. Hindi ko alam kung saan ko kinuha ang lakas, pero kinuha ko ang asin at inihagis ko sa bintana. May narinig akong tunog na parang nasusunog na balat, kasabay ng malakas na sigaw. Hindi yun sigaw ng tao. Ang sigaw ay parang sabay na iyak at ungol ng hayop. Maya-maya pa, narinig ko ang mga lagitik sa bubong at ang kalabog na tila may bumagsak sa lupa. Pagkatapos noon ay tumahimik na sobrang tahimik. Akala ko tapos na, pero pagkaraan ng ilang minuto, may narinig akong mahinang pagkatok sa pinto. 3 beses, dahan-dahan. Para bang sinasadya, pero hindi ko yun binuksan. Wala akong lakas. Tinitigan ko lang ang pinto habang yakap si Maro. Sa kabila ng katahimikan, nakarinig ako ng bahagyang paghinga at parang may sumandal sa pinto na tila nakikiramdam kung may gising pa sa loob. Kinabukasan, sa liwanag ng araw, lumabas ako. Ang mga aso sa paligid ay tila pagod. Nakahiga lang sila. Nang tingnan ko ang lupa sa harap ng bahay, ay may bakas ng paa. Malalaki. Ngunit hindi pang tao. Ang mga daliri ay mahahaba na nakabaon sa lupa. At sa dulo nito ay may marka ng tila matutulis na kuko. Sa gilid naman ng bahay ay may dugo sa dingding. Maliit lang pero malinaw. Mula nun, hindi ko na pinabayaan si Maro na lumayo sa akin. Tuwing gabi, pinapahiran ko ang tiyan ko ng langis at dinadasalan bago matulog. Pero sa loob-loob ko, alam kong hindi pa tapos. Sa bawat dapit hapon, sa bawat pagaspas ng hangin sa bubong, naririnig ko pa rin ang pamilyar na tunog. At sa tuwing titignan ko ang bintana sa dilim, para bang naroon pa rin ang mga mata. Naghihintay at nagmamasid at handang bumalik sa tamang oras.
Doon ko naisip ang isang bagay. Marahil hindi ako basta ginugulo ng nilalang na ito. Marahil ay may gustong kunin sa akin. Matapos ang gabi ng mga bakas at dugo sa dingding, pinilit kong bumalik sa normal na pamumuhay. Pinilit kong itago ang takot sa anak kong si Maro. Ngunit sa bawat sandali ng katahimikan, may boses sa loob ng isipan kong nagsasabing hindi pa tapos ang lahat. Minsan, habang kumakain kami ng tanghalian, bigla na lang napapatigil si Maro. Nakatitig ito sa kawalan. Ang mga mata niya ay parang may sinusundan. Kapag tinatanong ko kung ano yun, wala siyang sinasabi. Ngunit isang beses, napansin kong naglalakad siya papunta sa bintana. Nakangiti, parang may nakikitang pamilyar sa labas. At doon ko unang naramdaman na pati ang anak ko ay nadadamay na. Ang bahay namin ay luma na, gawa lang sa kahoy. At sa tuwing umiihip ang hangin, lumalagutok ang bawat tabla. Karaniwan yon sa mga bahay sa baryo. Pero sa mga gabing yon, iba na ang tunog. Ang bawat pagkaluskos ay may ritmo. Parang sinasadya. Sa tuwing didilim, magsisimula ang mga yapak sa bubong. Dahan-dahan, paikot-ikot. Minsan ay titigil sa mismong ibabaw ng aming silid. Minsan naman ay may maririnig akong kaluskos ng kuko sa kisame na tila kinakalmot ang kahoy. Para bang tinutukoy kung saan pinakamadaling pasukin. Noong ikatlong gabi mula nung huling magpakita ang mga mata sa bintana, nagdesisyon akong hindi matulog. Binantayan ko ang buong gabi. Nakaupo sa tabi ng anak ko. Hawak ang isang rosaryo sa kanang kamay at isang boteng may langis sa kaliwa. 12:00 na ng gabi nang maramdaman kong umihip ang hangin mula sa labas. Kasabay noon ang paggalaw ng kurtina, kahit sarado ang mga bintana. May amoy na sumingaw, maasim na parang dugo na natuyo sa balat. Sa gilid ng paningin ko ay may dumaan na anino. Mabilis at mahaba, pero malinaw kong nakita na hindi yon tao. Mas mababa ito, mas mabilis kumilos at may pakpak na humahampas sa hangin. Dumapa ako sa sahig. Pilit pinapakalma ang sarili. Ngunit nang marinig ko ang mahinang paglagitik sa yero, alam kong naroon na naman siya. Ang bigat ng bawat hakbang ay sapat para umuga ang kisame. Ang mga kuko nito ay kumakaskas, humahaplos sa bawat tabla, at tila hinahanap kung saan may mahinang parte. Sa bawat kaluskos nito, napapapikit ako ng mahigpit. Pilit pinipigilan ng paghinga. Pero nang may kumalabog sa mismong ibabaw ng silid, hindi ko na napigilang mapaluha sa takot. Lumipas ang ilang minuto. Puro katahimikan. Tila nawala na ang nilalang. Ngunit sa mga sumunod na sandali, may kumaluskos na naman at tunog ng bakal na dahan-dahang binubuksan. Nang tumingin ako sa bintana, nakita kong parang gumagalaw ang rehas at ang mga tornilyo ay unti-unting lumuluwag. Para bang tinutuklap mula sa labas. Mula sa likod ng kurtina, nakita kong may 2 kamay na muling lumitaw. Mahahaba, maputla at nangingitim ang mga kuko. Ang mga daliri nito ay dahan-dahang pumapasok at sa bawat galaw, naririnig ko ang
pagkaskas ng balat nito sa bakal. Nang maabot ng kamay nito ang gilid ng kurtina, napahinga ako ng malalim dahil alam kong ilang segundo na lang ay maaari na itong makapasok. Sa sobrang takot, kinuha ko ang bote ng may langis at ibinuhos ko sa paligid ng bintana. Kasabay nito, inilapit ko ang rosaryo at binulong sa isip ko ang mga dasal na paulit-ulit ko nang narinig mula sa matatanda. Ngunit nang biglang bumukas ang kurtina, bumungad sa akin ang nilalang. Nakabitin ng patiwarik sa bintana at nakangiti. Ang ngipin nito ay mahahaba at matutulis at kumikislap sa liwanag ng buwan. Ang mga mata ay pula at tila galit. Sa mismong sandaling yon, napansin kong may dugo sa bibig niya na sariwa pa at amoy malansa. Napaatras ako at nadulas sa sahig. Ang nilalang ay umungol na tila naiinis sa amoy ng langis na ibinuhos ko. Mabilis nitong hinugot ang kamay at naglaho sa dilim. Ngunit hindi pa tapos ang gabi. Pagkalipas ng ilang sandali ay may narinig akong tunog mula sa ilalim ng bahay. Hindi yun daga dahil mabigat ang bawat galaw. Parang may gumagapang sa ilalim. At nang sumilip ako sa sahig na may siwang, may nakita akong mga matang muling nagliliyab. Nakatingala mula sa ibaba, diretso sa akin. Hindi ko alam kung saan ako tatakbo. Ang katawan ko ay nanginginig pero pilit kong kinulong ang sarili ko at si Maru sa silid. Inilapit ko ang kama sa pader at tinakpan ng mga kumot ang bintana. Sa bawat segundo, naririnig ko ang mga paggalaw sa labas. Paikot-ikot, pataas, pababa, na parang sinusubukan kaming palibutan. Hanggang sa muli kong marinig ang pagaspas ng pakpak. Sa sandaling yon, alam kong lumipad ito. Pero saan pupunta? Hindi ko alam. Kinabukasan, nang bumaba ako sa labas, may mga patak ng dugo sa paligid ng bahay. Mula sa pinto hanggang sa may likod. Parang may hinila o kinaladkad. Nang sundan ko ang mga bakas, natagpuan ko sa tabi ng sapa ang isang aso. Patay at butas ang tiyan. Wala itong laman. Para bang sinipsip hanggang sa wala nang matira. Ang balat nito ay tuyo at ang mga mata ay bukas. Parang may nakita bago mamatay. Kinahapunan bago magdilim, nagpunta ako sa bahay ni Aling Felisa. Hindi ko na rin kasi kayang mag-isa. Ngunit nang makarating ako sa bahay nito, sarado. Ang mga bintana ay may nakapaskil na krus. At sa pintuan ay may patak ng dugo. Tinawag ko siya ng ilang beses pero walang sumasagot. Sa paligid ng bahay, amoy maasim at asupre. Nang sumilip ako sa likod, nakita ko ang isang lumang batya. Punong-puno ng tubig na itim at sa ibabaw nito ay lumulutang ang panyo na ibinigay niya sa akin. Doon ko naramdaman na hindi na ito basta takot. May kinuha na siya. At marahil, ako na ang susunod. Nang gabing yun, sinubukan kong ipikit ang mga mata. Pero sa likod ng talukap ko, nakikita ko pa rin ang mga mata ng nilalang. Alam kong babalik siya. At sa susunod, hindi na siya magmamasid lang. Sa tuwing dumadaan ang hangin sa paligid ng bahay, dinadala nito ang mahinang ungol.
Hindi na ito tunog ng hayop, kundi tunog na ito ng isang matandang babae na bumubulong ng hindi ko maintindihan. At sa gitna ng dilim, narinig kong malinaw ang pagbanggit ng pangalan ko. Mula nang marinig kong binigkas ng nilalang ang pangalan ko, alam kong wala nang makapipigil sa kanya. Sa mga sumunod na araw, ramdam kong papalapit siya ng papalapit. Laging may amoy ng nabubulok na karne sa paligid ng bahay. At sa bawat pagdilim, nagsisimula na namang magparamdam ang mga pakpak sa bubong. Kahit tanghali ay may aninong dumadaan sa bintana. Mabilis at mahaba. Parang gumagapang sa gilid ng bahay. Ang mga pusa at aso sa paligid ay nagsisilayo. Kahit ang mga kapitbahay ay bihirang lumabas, tila pati sila ay nakakaramdam ng presensyang ito. Nagsimula ang lahat sa tahimik na gabi ng Miyerkules. Bilog ang buwan at ang liwanag nito ay sapat para makita ko ang mga puno ng saging sa labas na bahagyang sumasayaw sa hangin. Nakatulog na nun si Maro ng maaga. At sa wakas, ako man ay napapapikit na din. Ngunit ng mga bandang 2:00 ng madaling araw, may tunog na pumukaw sa akin. Hindi ito basta kaluskos. Ito ay parang marahang paghagod ng kuko sa dingding. Dahan-dahan, paikot-ikot, mula sa sala hanggang sa bintana ng aming silid. Nang dumilat ako, wala akong marinig kundi ang sarili kong paghinga. Maya-maya pa, may marahang tunog ng pagtawa. Hindi malakas, kundi parang pabulong na halakhak ng isang matandang babae. Ito ay nagmumula sa labas, pero parang lumalapit na tila gumagapang sa pader. Hindi ko magawang gumalaw. Nanatili akong nakahiga habang yakap si Maro sa dibdib ko. Ang halakhak ay naging ungol at kasunod nito ay ang mabagal na pagbanggit ng pangalan ko. Sabay sabi niyang, "Ilabas mo siya." Napahigpit ang hawak ko sa anak ko. Tila may malamig na hangin na pumasok sa silid, pero hindi galing sa bintana. Para bang galing sa ilalim ng sahig. Dahan-dahang umangat ang mga kumot kahit walang humihila. Nang tignan ko ang ilalim ng kama, may aninong gumagalaw. Mabagal, parang umuusad na hayop. Sa takot ko ay kinuha ko ang boteng langis na natira, pero natapon ko lang sa sahig. Subalit maya-maya pa, may sumirit na usok at amoy asopre. Tila nasaktan ng nilalang dahil narinig ko ang malakas na sigaw mula sa ilalim. Agad akong tumakbo palabas ng silid habang buhat-buhat si Maro. Sa bawat paghakbang ko, naririnig kong sumusunod ang mga yabag mula sa kisame. Pagdating ko sa sala, may kalabog na nanggagaling sa bubong. At ilang sandali pa'y bumagsak ang isang bagay sa labas. Mabigat at may halong pagaspas. Ang dingding ng bahay ay umuga at ang mga rehas ng bintana ay dahan-dahang bumibigay. Tiningnan ko ang bintana at doon ko siya muling nakita. Hindi na ito ang nilalang na nakita ko nung una. Ang balat niya ay tuyo, kulubot, at may mga sugat na parang sinunog. Ang mga mata niya ay nagliliyab, ngunit ang labi niya ay nakangiti. Ang ngiti niya ay hindi ng isang halimaw. Ngiti iyon ng isang matandang babae na tila may hinanakit. At nang mapatingin ako sa leeg niya, doon ko nakita ang tila markang pamilyar. Hugis krus, katulad ng suot
ni Aling Pilisa na kwintas. Hindi ko alam kung anong ibig sabihin nun, pero sa sandaling iyon, naintindihan kong si Aling Pilisa ang nilalang na yon. O marahil, ang kaluluwa o katawan niya ay napasukan ng mas masahol pa. Gusto kong tumakbo, ngunit sa bawat hakbang, parang humihigop ng hangin ng paligid. Ang liwanag ng buwan ay nagdidilim at ang mga pakpak ng nilalang ay muling bumuka. Malalaki, mahahaba at kumakampay sa hangin ng gabi. Lumapit siya sa bintana, dahan-dahan habang nakatingin sa amin. Sa bawat paglapit, naririnig ko ang basag na paghinga niya. Nang ilapit ko si Maro sa dibdib ko, naramdaman kong umiinit ang tiyan ko. Mainit na parang sinusunog mula sa loob. Tila may gumagalaw sa ilalim ng balat ko. At bawat galaw ay parang may humahaplos na kamay sa loob. Napasigaw ako, hindi sa sakit kundi sa takot. Ang sigaw ko ay umalingaw-ngaw sa buong baryo, pero walang tumulong. Maya-maya pa, bumukas ang pinto sa kusina. Hindi ko alam kung hangin o siya mismo ang nagbukas. Pero sa halip na madilim, may liwanag na pumasok. Sa gitna ng liwanag na iyon, may nakita akong anyo ng isang babae. Hindi ko makilala kung sino, pero narinig kong bumubulong siya ng mga salitang hindi ko maintindihan. Ang hangin ay tumigil at ang amoy ng dugo ay napalitan ng amoy ng abo. Nang bumaling ako sa bintana, wala na ang nilalang. Tahimik ang paligid, pero ang amoy ng sunog na balat ay nananatili. Pinilit kong bumangon. Dinala ko si Maro sa labas at doon ko nakita ang bakas ng nilalang sa lupa. Itim na parang abo, paikot sa bahay, at sa gitna ay may marka ng kamay na nasunog sa lupa. Kinabukasan ay dumating ang mga kapitbahay at ang sabi nila, nakita raw nilang nagliliyab ang bubong ng bahay ko ng madaling araw. Pero nang lumapit sila, wala naman daw apoy. Ang nakita lang nila ay usok na kulay itim na unti-unting naglalaho. Nang pumasok sila, wala silang nakita kundi ang mga bakas ng paa sa loob. Mahahaba, matutulis at nag-iiwan ng abo sa bawat hakbang. Pagkalipas ng ilang araw, dumating si Tomas mula sa laot. Walang masabi nang makita niya ang kalagayan ng bahay. Lahat ng sulok ay amoy abo at ang mga pader ay may marka ng tila kamay na sinunog. Hindi ko alam kung paano ko ipapaliwanag sa kanya. Ang tanging nasabi ko lang ay, hindi na tayo ligtas dito. Lumipat kami ng bahay sa kabilang bayan, malayo sa San Roque. Ngunit kahit lumipas na ang maraming taon, hindi pa rin ako lubos na mapanatag. Minsan sa gabi, habang natutulog si Maro, nakaririnig pa rin ako ng mahinang kaluskos sa labas ng bintana. Minsan, naririnig kong tinatawag ulit ang pangalan ko. Mahina na parang hangin na dumadaan sa tenga ko. At sa tuwing bilog ang buwan, may mga sandaling tila may aninong dumadaan sa bubong. Mabilis, ngunit sapat para ipaalala sa akin na ang aswang na iyon ay hindi talaga nawala. At baka naghihintay lang ng panibagong gabi, ng panibagong buntis, ng panibagong tahanan na may bukas na bintana.
Hanggang ngayon, tuwing maririnig ko ang pagaspas ng pakpak sa gabi, hindi ko alam kung guni-guni lang ba yun o paalala na minsan dumaan siya rito at hindi na umalis pa. Sa kwento kong ito at sa karanasan kong ito, hindi ako humihingi na paniwalaan nyo. Pero kung sakaling maramdaman ninyo rin ang malamig na hangin sa gitna ng gabi o kung biglang bumukas ang bintana kahit wala namang hangin, huwag niyong isipin na hangin lang yon. Dahil baka hindi nyo lang alam na meron na palang nagmamasid sa inyo. Hanggang dito na lamang po ang aking kwento. Maraming salamat po sa lahat ng mga nakinig at sa pagbabasa nito. Ako po si Lira, ang inyong kaistorya. Isang masaganang buhay sa ating lahat. Tawagin mo na lang ako sa pangalang Zolika, isang OFW sa Japan. Isinilang at nagkaisip sa isang probinsya sa Luzon at kasalukuyang nagtatrabaho sa isang bahay kanlungan sa Japan ng matatandang Hapon. Tapos ako ng kursong practical nursing at noong makahanap ng pagkakataon na makaalis ng bansa ay agad kong tinanggap. Aaminin ko na malaki ang sahod sa bansang Hapon. Dahil kung masipag ka lang dito, maraming trabaho ka na makukuha. Wala pa akong pamilya at hindi naman ako nagmamadali dahil sa ngayon ang mahalaga sa akin ay ang maparanas ko sa aking magulang ang masaganang buhay. Darating din ako sa puntong iiwan ko ang bansang ito at bubuo ng sariling pamilya. Maraming Hapon ang nagpaparamdam sa akin, pero mas gusto ko pa rin ang isang Pinoy. Masayahin ang isang tipikal na Pilipino. Ang mga Hapon naman tutok sa paghahanap ng pera, kaya ang ilan sa kanila'y iniiwan na lang ang kanilang mga magulang sa kalinga ng ibang tao. Para sa akin walang mas hihigit sa kulturang Pilipino na sa kabila ng hirap ng buhay ay nananatiling masaya basta magkakasama. Ang kwentong ibabahagi ko sa inyo ay istorya ng magulang ng aking lolo na umabot pa sa kanilang diamond anniversary na ayon na rin sa pagsasalaysay ni Lolo Hiner. Malapit na maging sentenarya ng aking lolo't lola sa ama na katulad ng magulang ni Lolo, busog na busog sa kanilang pagmamahalan. Tandang-tanda ko pa, nung maliit pa ako, na tuwing kinukwento ni Lolo Hiner ang pag-iibigan ni Lolo Constantino at Lola Ada na kanyang magulang, hindi ko maiwasang kiligin. Tama nga siguro ang kasabihan na kapag ang tao ay busog sa pagmamahal at aruga, tumatagal ang buhay. Isang patunay ang aking Lolo Constantino at Lola Ada. Sa tagal ng kanilang pagsasama, kahit minsan, hindi bumaling ang atensyon ni Lolo sa iba na ayon kay Lolo Hiner. Sa kabila ng saya at matagumpay na pagsasama nila, nakakubli ang isang masalimuot na nakaraan. Isang nakaraan na nagpapatotoo sa kasabihang, ang tunay na nagmamahal, gumagawa ng paraan, hindi puro dahilan. Parehong ipinanganak ang lolo at lola taong 1842. Sa kasalukuyan, kapwa na nasa edad 97 na silang dalawa. Nangyari ang istoryang ibabahagi ko sa inyo taong 1857 sa edad na 15 anyos pa lang. Si Lola Ada ay bunso sa 14 na magkakapatid, kaya ganoon na lang ang pag-iingat sa kanya ng kanyang magulang. Dahil bunsong anak, namulat si Lola Ada sa pamumuhay na masagana. Dahil sa panahong siya ay isilang, halos nakapundar na ang kanyang mga kapatid. Ang ilan sa kanyang mga pamangkin ay matanda pa sa kanya. Dahil na rin sa impluwensya ng simbahan, kaya isinantabi ng kanyang magulang ang pamamaraan para maiwasan ang pagbubuntis.
Halos kaedad lang ni Lola Ada ang kanyang mga pamangkin, kaya sila ang naging malapit niyang mga kaibigan. Mahigpit ang kanyang ina lalong-lalo na at siya ay babae. Sa kanyang kapanahunan, ang batayan ng pagiging marangal na babae ay ang pagkamahinhin at mailap sa kalalakihan. Hindi nakatapos sa pag-aaral si Lola Ada dahil ayon sa kanya na ang edukasyon sa kanyang panahon ay para lamang sa kalalakihan at ang mga babae naman ay inihahanda sa pagiging mabuting may bahay. Nung matuto siyang magbilang at magsulat, ay pinatigil na siya ng kanyang magulang at naging taong bahay na lamang. Ang pinagkakaabalahan ni Lola Ada nung araw ay ang paggagansilyo. Hanggang ngayon sa kanyang katandaan, iyon ang kanyang kinahiligan. Sa tuwing uuwi ako sa Pinas, iyon ang bumubungad sa akin. Si Lola Ada na gumagawa ng kanyang gansilyo habang nakaupo sa kanyang upuan na ratan. Si Lolo Constantino naman ay mistisong Espanyol. Ang kanyang ina ay isang katutubong Pilipino at ang kanyang ama ay purong banyaga. Hindi na nasilayan ni Lolo Constantino ang kanyang ama dahil nung mabuntis ang kanyang ina, bumalik na ito sa Espanya. Naiwan si Lolo Constantino sa pangangalaga ng kanyang lolo at lola dahil ang kanyang ina ay muling nakatagpo ng mapapangasawa. Dahil kakaiba ang kanyang itsura, naging tampulan siya ng tukso. Nung lumaki na siya, doon pa lang niya lubos na naintindihan na lamang pala siya kumpara sa kanyang mga kababata dahil maraming oportunidad ang nagbukas sa kanya. Noong tumungtong si Lolo Constantino sa edad na 12, kinuha siya ng isang paring Espanyol. Binihisan at binigyan ng magandang edukasyon dahil na rin sa kanyang pagiging mistisong Espanyol kaya kinikilala siya bilang kapantay nila. Nung mamatay ang paring kumupkop kay Lolo Constantino, ay bumalik na siya sa piling ng kanyang lolo at lola. Doon nagsimula na umiba ang kapalaran ni Lolo Constantino dahil ang lahi pala ng kanyang ina ay isang aswang. Isa sa pangunahing dahilan kung bakit pinili ng kanyang ina na lumayo at iwanan na lang siya doon. Noong mamatay ang kanyang lolo, wala na siyang nagawa kundi saluhin ang kanyang pagiging aswang. Sa kahilingan na rin ng kanyang lolo na gusto nang magpahinga na makakamit lamang kapag napasa na ang sumpa ng pagiging aswang. Hindi pa uso ang linya ng kuryente nung araw, kaya si Lola Ada at kanyang pamilya ay kontento na lang sa paggamit ng gasera. Sa kabila ng aandap-andap na tanglaw sa gabi, nagagawa pa rin niya ang kanyang nakahiligan sa paggagansilyo. Inaabot siya ng madaling araw sa kanilang terasa. Hindi matutulog ang dalagitang si Ada kung hindi siya nakatatapos ng kanyang obra. Hindi kumpleto ang kanyang araw kapag hindi niya nakikita ang kanyang gawa na nakasabit sa kanilang bintana kinabukasan. Suportado ng kanyang mga magulang at mga kapatid ang kanyang nakahiligan. Sa katunayan, may nakaimbak siya na iba't ibang kulay ng hibla ng kanyang gamit. Sa ganda ng kanyang gawa, may ilan pa na nagpapasadya sa kanya para gawing sapin o tokador o pambalot sa mga palamuti sa kanilang salas. Aminado si Lolo Constantino na sa edad na 14, naging ganap siya na aswang. Muntik pa niyang ikamatay noong masalin sa kanya ang pagiging aswang ng kanyang lolo. Dahil sa kanyang murang katawan, naging mahina ang pagtanggap ng kanyang sistema sa sumpa ng pagiging aswang. Sa kabila ng kanyang mahirap na kalagayan, sinikap ng kanyang lola na punan ng kanyang pangangailangan. Sa tuwing ahatakihin siya ng pagiging aswang, sinasamahan siya ng kanyang lola sa pangangaso sa gubat. Muntik na bumigay ang kanyang katawan dahil sa labis na kapayatan. Pilit niyang nilalabanan ng pagiging aswang, kaya umaabot ng linggo
na hindi siya kumakain. Iba ang hinahanap ng kanyang katawan na makakapawi sa gutom na kanyang nararamdaman at ibang likido ang makakagamot sa kanyang labis na pagkauhaw. Nakabawi lamang siya nung matutunan niyang kumain ng sariwang dugo at lamang loob ng hayop. Ayon kay Lolo Constantino na ang kanyang pinagmulan na lahing aswang ay disiplinado at namumuhay katulad ng karaniwang tao. Umiiba lang ang kanilang dayeta kapag inaatake na sila ng pagiging aswang, pero hindi naman madalas kundi napapanahon lamang. Dumagsa ang pagsadya kay Ada, kaya nagbabad siya buong araw hanggang inabot ng gabi sa kanilang terasa. Ligtas naman siya doon dahil sa pangalawang palapag nakapwesto ang terasa na kanyang tinatambayan. Hindi na namalayan ni Ada na nakaidlip na siya doon. Inakala niya na isang panaginip lamang ang kanyang naramdaman dahil naubusan na ng panggatong ang kanyang gamit na gasera. Isang anino ang kanyang nasilayan sa kadiliman ng gabi at naramdaman niya na lamang ang pagdampi ng isang halik sa kanyang pisngi. Nung namalayan ni Ada, agad siyang tumayo at mabilis na pumasok sa kanyang silid. Nakaramdam siya ng takot at sinukluban siya ng matinding nerbiyos. Hindi niya lubos mapagtanto kung may katuturan ng kanyang hinala o sadyang panaginip lamang ang kanyang nararamdaman. Sa kabila ng pagod at puyat na kanyang naramdaman, hindi na siya dinalaw ng antok at nanatiling gising hanggang sumilaw ang liwanag sa paligid. Naging malaking misteryo at palaisipan kay Ada ang kanyang karanasan nung nakaraang gabi. Sinubukan niyang ibaling ang kanyang konsentrasyon sa kanyang ginagawa. Pero pilit bumabalik sa kanyang alaala ang anino na kanyang nakita nung nakaraang gabi. Hindi niya nasilayan ang mukha ng nilalang dahil sa kadiliman ng gabi. Pagsapit ng tanghali, nakaramdam si Ada ng pagbigat ng kanyang mata, kaya nagpaubaya na siya at natulog maghapon. Sa kabilang banda, ang binatang Constantino pasipol-sipol sa isang puno ng mangga habang sinasariwa ang kaganapan nung nakaraang gabi. Abot tenga ang ngiti ng binatilyong aswang habang binabalikan niya ang tagpo sa isang malaking bahay sa kabisera ng kanilang bayan. Habang binabagtas niya ang kadiliman ng gabi, nabalingan niya ang isang babae na kasalukuyang abala sa kanyang ginagawa. Sandali siyang tumigil para umakyat sa isang puno na malapit sa bakuran ng malaking bahay. Estranghero para sa kanya ang nararamdaman dahil magmula nang makita niya ang babaeng nakaupo, inasam na niyang bumaling ito para masilayan niya ang mukha nito. Pansamantalang tumigil ang oras nang bumaling sa kanyang direksyon ng babae dahil sa tinataglay nitong maamong muka at nangungusap na mga mata. Hindi na nakaalis ang binatilyong aswang sa punong kanyang pinagkukublihan. Nanatili siyang nakatingin sa babaeng pumukaw sa kanyang kamalayan. Nawaglit na sa kanyang isip ang pakay kung bakit siya lumabas ng gabing iyon. Naghahanap siya ng pagkain para pangpatid uhaw dahil ilang gabi na rin siyang inaatake ng kanyang pagkaaswang. Pinili niyang galugadin ng bayan dahil naglipa na ang malalaking daga doon, lalong-lalo na katatapos lamang ng lingguhang merkado. Ilang oras siyang nanatili doon hanggang tumigil sa paggawa ang babae at tuluyang nakatulog sa maliit na lamiseta. Aakma na siyang aalis nang biglang dumilim ang lugar na kinaroroonan ng babae. Natukso siyang lumapit dahil madilim naman ang paligid at mukhang malalim ang pagkaidlip ng babae. Sa isang lundag lang ni Constantino, narating niya ang kinaroroonan ng dalaga at lalong umigting ang kanyang naramdaman nung tuluyan niyang mapagmasdan ang mukha ng dalagita. Habang sinusuyod ni Constantino ang buong mukha ng dalagita,
Natukso siyang gawada ng isang halik ang pisngi ng babae. Pero mabilis siyang napaatras nang magsimula itong gumalaw. Naalarma si Constantino na baka sumigaw ang babae kaya maingat niyang nilisan ng lugar na hindi nakalilikha ng ingay. Hindi mapakali si Ada habang pinagpapatuloy ang kanyang ginagawa ng gabing yon. Patuloy na sumisiksik sa kanyang isipan kung nananaginip lang ba siya o may katotohanan ng kanyang nakita. Ipinalagay na lang ni Ada na bunga lamang ng matinding pagod at puyat ang kanyang naranasan, kaya kung ano-ano ang kanyang napapanaginipan. Itinuon niya na lamang ang kanyang konsentrasyon sa kanyang ginagawa para mahabol niya ang madaming paggawa ng kanyang kakilala. Muling inabot ng madaling araw si Ada. Sandali siyang tumigil para makapagpahinga ang kanyang mata. Pero sa hindi inaasahan, muli siyang nakatulog. Nagising na lang siya sa presensya ng isang nilalang na matyagang pinagmamasdan siya habang natutulog. Hindi agad nagmulat ng mata si Ada. Bahagya niya lang nasisilayan ng mukha ng isang lalaki sa kanyang harapan. Sinisigurado ni Ada kung gising ang kanyang diwa ng puntong yon. Ilang ulit niyang sinubukan na ipikit ang kanyang mata at muling pasadahan ang tingin ng nilalang. Pero nananatiling nakatayo ito sa kanyang harapan. Hindi gumagawa ng kahit anong karahasan ang lalaking nakapako lamang sa kanyang kinatatayuan at sa halip pinagmamasdan niya lamang ang kanyang kabuuan. Hindi na nakatiis si Ada kaya napabalikwas na lang siya para salubungin ang tingin ng lalaki na sa kanyang tansya ay kanya lang kaedad. Aakma pa sanang tatalo ng lalaki pero pinigil siya ni Ada sa pamamagitan ng mahinahong boses. Tumigil ang lalaki sa paghakbang at unti-unting binalik ang tingin sa direksyon ng dalaga. Walang boses na lumabas sa bibig ng dalagita. Nung malaya niyang napagmasdan ang mukha ng lalaki, hindi siya makapaniwala sa kanyang nakita. Dahil sa tagal niyang pananatili sa kanilang lugar, ngayon lang siya nakatagpo ng ganoong muka. Walang kapintasan ng buong wangis na tila hinulma ng isang dalubhasa para maging perpekto obra maestra. Naparalisa ang dalawang nilalang at napako ang kanilang paningin sa isa't isa. Walang may naglakas loob para magsalita. Nanatili lamang ang dalawa na nakikiramdam sa presensya ng bawat isa. Nagkunwaring galit si Ada para maibsan ang tensyon sa pagitan nilang dalawa. Tinanong ni Ada ang lalaki kung anong kapangasan ang tumulak sa kanya para sadyain ang kanyang kinakalagyan. Dahil sa labis na takot na nararamdaman ni Constantino, walang salita siyang mahagilap para maisagot sa babaeng kaharap. Nilakasan niya ang kanyang loob at ipinaabot sa babae ang kanyang taos-pusong paghingi ng dispensa sa ginawa. Hindi na nagsinungaling si Constantino at kanyang inamin na labis siyang nabighani sa babae kaya niya nagawa ang kapangasan. Umusbong ang isang nakakahumaling na damdamin sa puso ni Ada nung sambitin ng lalaki ang kanyang totoong damdamin. Kinilatis ni Ada ang kanyang nararamdaman kung may galit o agam-agam siyang nararamdaman. Pero kabaligtaran, dahil ang namamayani sa kanyang puso ay paghanga sa lalaking kaharap. Huminahon ang boses ni Ada at kanyang ipinahayag na pagbibigyan niya ang ginawa ng lalaki at siya ay umaasa na hindi na mauulit muli. Humakbang palapit ang lalaki kay Ada at inilahad ang kanyang kamay para formal na magpakilala. Hindi na nagpakipot si Ada at kanyang inabot ang kanyang pakikipagkamay sa lalaki at nagpakilala. Hindi na tinuloy ni Ada ang kanyang ginagawa at tumutok na lamang siya sa pakikipag-usap kay Constantino. At hindi na nila namalayan na malapit nang sumapit ang umaga. Naging aligaga si Ada dahil batid niya
na maaga pa nagigising ang kanyang kasamahan sa bahay, kaya agad niyang ipinahayag kay Constantino na kailangan na nitong lumisan. Pinadaan ni Ada si Constantino sa likod bahay na may munting tarangkahan doon na maaari niyang labasan. Nakahinga ng maluwag si Ada nang tuluyan niyang masilayan na nakalabas na si Constantino sa tarangkahan. Nagpabalik-balik ang binatilyo sa pagbisita kay Ada tuwing gabi. Pero labis na pagtataka ang nasa kanyang isipan kung bakit basta-basta na lamang ito sumusulpot sa kalagitnaan ng gabi. Nagsimula nang magtanong ang magulang ni Ada kung bakit palagi siyang inuumaga sa paggawa ng kanyang ginagansilyo. Dinahilan niya ang pagdagsa ng pasadya sa kanya, pero ang totoo, inaabangan niya ang muling pagbisita sa kanya ni Constantino. Sa katotohanan, nagkaroon na ng malaking puwang ang lalaki sa kanyang puso at hinahanap na niya ang presensya nito. Kinausap si Constantino ng kanyang lola ng masinsinan dahil sa kanyang labis na pag-aalala sa palagi ang paglabas niya sa gabi. Sinadya niyang sundan ang apo. Nasagot ang lahat ng katanungan na bumabagabag sa kanyang isipan dahil nasilayan mismo ng kanyang dalawang mata ang ginagawa ng apo tuwing aalis ito sa kalaliman ng gabi. Ipinahayag niya sa apo na ang babaeng kanyang kinahuhumalingan ay hindi nila kaantas ng pamumuhay at higit sa lahat, isang kalapastanganan ng kanilang ginagawa na pagtatagpo ng palihim. Ipinahayag ng matanda na ang kanyang nais lamang ang mapalayo ang apo sa kapahamakan at ayaw niyang masaktan ito sa huli. Ang kanilang pamumuhay ay malayo sa kalagayan ng babaeng kanyang tinatangi. At higit sa lahat, kapag mabunyag ang kanyang pinakatatagong sekreto, ay mauuwi lamang sa kasawian ng kapalaran ng apo. Higit sa lahat, maaari pang magbunsod ng kapahamakan sa kanilang lahi ang pagkadiskubre ng kanilang lihim na sila ay isang aswang na kumakain ng sariwang lamang loob at dugo ng tao at hayop. Naintindihan ni Constantino ang punto ng kanyang lola at batid niya ang kanyang pinanggalingan kung bakit siya ganoon katutol sa pakikipagmabutihan sa dalagang si Ada. Naging buo na ang pasya ni Constantino. Magpapaalam na siya kay Ada. Hindi niya susuwayin ang kanyang lola dahil batid niya na hindi lang ang kanyang kapakanan ang nakataya, kundi ang kanilang angkan. Napagpasahan niya na makipagkita kay Ada sa huling pagkakataon para magpaalam. Nadatnan niya si Ada sa terasa na nakatayo. Sinadya niyang pumunta ng lampas 12:00 dahil sinabi sa kanya ng babae na nagtataka ang kanyang magulang kung bakit siya inaabot ng madaling araw sa labas. Walang tanglaw na liwanag ang gabing yon. Ayon kay Ada, na mas mainam na iyon para hindi mabatid ng kanyang magulang na kasalukuyan siyang nasa labas at palihim na nakikipagtagpo sa lalaki. Hindi na pinatagal ni Constantino at kanyang inihayag na iyon na ang huling sandali na makakatungtong siya sa pamamahay ni Ada. Dahil na rin sa kahilingan ng kanyang lola. Malayo ang pagitan ng kanilang pamumuhay at hindi sila nababagay sa madaming aspeto. Sa kadiliman ng gabi, lumandas ang nagkikislapang luha sa pisngi ni Ada at tuluyan ng humikbi ang dalagita. Pilit siyang inaalo ni Constantino, pero matindi ang kanyang pag-iyak at hayagan ng kanyang pagtutol sa kagustuhan ng lalaki. Hindi na napigilan ni Constantino ang nararamdaman at niyakap na ng mahigpit ang dalagita. Sa init ng tagpong iyon, nadala ang dalawa at humantong sa pagdampi ng labi nilang dalawa. Hindi na napigilan ng dalawang nilalang ang nagliliyab na damdamin at kanilang pinunan ang nakakadarang na init at bugso ng kanilang damdamin.
Humantong sa pag-iisa ng dalawang nilalangang tagpong iyon at sumanib ang kanilang katawan. May nangyari kay Ada at Constantino. Kaya gustuhin man ng lalaki na sundin ang kahilingan ng kanyang lola, ay huli na ang lahat. Inangkin niya ang inosenteng kamalayan ng dalagita at binahiran niya ang puri ng babaeng kanyang pinakatatangi. Pinangako ni Constantino sa kanyang minamahal na babae na pangangatawanan ang kanyang ginawa at kapag nagbunga man iyon, kanyang pananagutan. Tuluyan nang natali si Constantino kay Ada at hindi na niya nagawang kumalas pa sa babae. Palihim pa rin silang nagtatagpo at naulit pa ng ilang beses ang kanilang pagniniig hanggang nagbunga ang kanilang ginagawa. Hindi na naitago ni Ada ang paglaki ng kanyang tiyan hanggang napaamin siya ng kanyang magulang sa pagdadalang tao. Lubos na nagalit ang kanyang magulang sa nangyari dahil isang malaking kahihiyan sa kanilang angkan kapag nabunyag ang kanyang pagiging disgrasyada. Ayon kay Lola Ada, Kuya Chris, nung kanyang kapanahunan, kapag makita lang ng karamihan na magkahawak kamay ang isang lalaki at babae sa publiko, isang kababaan na ng moral at obligado ng pakasalan ng lalaki ang babae. Napaisip nga ako, Kuya Chris, kung ganoon lang ang sistema sa kasalukuyan, malamang ay walang tatandang dalaga sa ating kapanahunan. Napilitan si Ada na iharap si Constantino sa kanyang magulang at nung mabatid nila na isang mistisong Kastila ang ama ng kanilang apo, naibsa ng kanilang galit. Sa kabila ng kanyang pagiging maralita, tinanggap ng kanyang magulang si Constantino. Lalo pa nung mabatid nila na bihasa ang binatilyo sa pagsasalita ng Latin. Agad ibinalita sa kanilang kamag-anak na ikakasal na si Ada sa isang mestisong Espanyol. Hiniling ng pamilya ni Ada na itago ang kanyang maralitang pinanggalingan para manatiling mataas ang kanilang moral sa komunidad. Hindi naman napahiya ang pamilya ni Ada sa kanya dahil napaniwala niya ang kamag-anak ng kanyang magiging kabiyak na isa siyang organisadong Kastila at may mataas na pinag-aralan. Nakapag-aral si Constantino nung kupkupin siya ng isang praile at nakapasok siya sa isang dekalibreng pamantasan. Tinulungan si Constantino ng kanyang hipag at bayaw para makapasok bilang kawani ng lokal na pamahalaan. Hindi na silang nahirapan na maipasok si Constantino dahil may dugong Kastila ito. Unti-unting umangat ang posisyon ni Constantino sa pamahalaan at nakilala siya sa kanilang bayan. Palihim na umuuwi si Constantino sa kanyang lola paminsan-minsan. Nung una ay hindi pa nahahalata ni Ada hanggang sa huli naging dahilan na ng kanilang pag-aaway. Pinaratangan niya si Constantino na mayroong kalaguyo na kinakatagpo pagsapit ng gabi. Sinadya ni Constantino na formal nang ipakilala si Ada sa kanyang lola at ang kanilang anak na babae. At doon sa harap ng kanyang lola, kanyang narinig na doon pumupunta si Constantino tuwing gabi na umaalis ito. Isa sa mga kondisyon ng kanyang pamilya na itago ang pagkakakilanlan ng kanyang angkan. Kaya palihim ito kung bumisita sa kanyang lola. Naliwanagan si Ada at simula nun natigil ang kanyang pagsiselos sa kanyang asawa. Maraming kababaihan ang nahuhumaling sa kanyang asawa dahil sa angking katangian na pinapangarap ng sinuman na babae. Pero sa kabila ng panunukso at hayagang pagpapakita ng motibo ng kanyang kasamahan, nanatiling matapat si Constantino sa asawa. Isang kaganapan ang sumubok sa pagsasama ng mag-asawa na hindi aakalain ni Constantino na mangyayari. Ang kaganapan nabubunyag sa lihim na matagal niyang tinago sa kanyang pinakamamahal na babae.
Buong-buo na sa isip ni Constantino na talikuran ng kanyang pagiging aswang at sisikapin niyang bumalik sa karaniwang buhay. Paminsan-minsan na lang kung atakihin ng kanyang pagiging aswang si Constantino. Sa kabila ng kanyang matinding pag-iingat, inabot siya ng kamalasan at tumambad sa kamag-anak ng kanyang asawa ang lihim na kanyang pinakatatago. Isang gabi, inatake ng matinding pagkauhaw sa dugo si Constantino. Ginawa na niya ang lahat para maibsan ang kanyang nararamdaman, pero patuloy na nag-iinit ang kanyang katawan. Hindi siya mapakali sa higaan at nakailang palit na siya ng damit dahil sa matinding pawis na lumalabas sa kanyang katawan. Hindi na nakatiis si Constantino at tinunton ang likurang bahagi ng bahay. Doon nakapwesto ang kulungan ng kanilang alagang kuneho at hindi na niya nagawang magmatsyag sa paligid kung mayroong nakasunod sa kanya. Nasaid niya ang dugo ng hayop at huli na ng kanyang maramdaman ng mga nilalang na nakapalibot sa kanya. Magkasunod na palo ang dumapo sa kanyang katawan at biglang dumilim ang kanyang paligid. Nagising na lang siya na nakagapos sa isang kulungan na batid niyang bodega ng bahay ni Ada. Hindi niya maigalaw ang kanyang kamay at paa dahil mahigpit na natalian. Nararamdaman niya ang matinding sakit sa ginawa sa kanyang pambubugbog. Ilang saglit pa ay nagsidatingan ng mga kamag-anak ni Ada at pilit siyang pinaaamin kung isa siyang aswang. Hindi na nagawang pasinungalingan ni Constantino ang paratang at tanging tango na lang ang kanyang nagawang sagot. Nawalan na siya ng lakas ng loob para harapin ang kamag-anak ng kanyang asawa at tanging pagyuko na lang ang kanyang nagawa. Wala nang boses na lumalabas sa kanyang bibig dahil sa puntong yon, napakababa ng tingin niya sa kanyang sarili. Diring-diri siya sa lahi na kanyang pinagmulan at kung buhay man niya ang kabayaran sa kanyang ginawa ay kanyang tatanggapin. Sa pangalawang pagkakataon, salitan siyang binugbog ng kamag-anak ng kanyang asawa at kung ano-anong paghamak ang kanyang natanggap. Matitiis ni Constantino ang pambubugbog sa kanya at pagyurak sa kanyang pagkatao basta hindi manggagaling iyon sa kanyang asawa. Labis siyang masasaktan kapag si Ada na mismo ang haharap sa kanya at huhusga sa kanyang pagkatao. Gugustuhin pa ni Constantino na mamatay kaysa marinig ang mga salitang iyon na magmumula sa babaeng lubos niyang minamahal. Namamanhid na ang katawan ni Constantino sa paulit-ulit na bugbog na kanyang natamo. Hindi na siya nakakaramdam ng sakit. Sa halip, unti-unti na niyang nakikita ang kanyang lolo. Ang tanging naaalala niya, biglang bumukas ang pinto at pumasok si Ada at patakbo itong inawat ang kanyang mga kapatid na walang habas na gumugulpi sa kanya. Hindi na niya kinaya at tuluyan na siyang bumigay at naging blanko na ang lahat. Nagising na lang si Constantino na nilalapatan siya ng paunang lunas ng kanyang asawa. Tahimik na lang ito habang ginagawa ang panggagamot sa kanyang mga pasa at sugat sa katawan. Inalalayan siya ni Ada para mapainom ng tubig at mapakain ng kanin na hinaluan ng mainit na sabaw. Muling bumukas ang pintuan at magulang na ng kanyang asawa ang dumating. Nanindigan si Ada na kapag saktan muli ang kanyang asawa ay lalayas na sila at magpapakalayo-layo. Binalaan niya ang kanyang magulang na kapag natuluyang mamatay ang kanyang asawa ay hindi siya magdadalawang isip na susunod sa kanya. Kinalagan ng tali ni Ada si Constantino at inalalayang makatayo pabalik sa kanilang silid. Aakma na sanang magpapaliwanag si Constantino pero niyakap siya ni Ada at pinanatag ang kanyang loob na kung anuman ang kanyang pinanggalingan, tanggap siya nito.
Isa-isang isinilid ni Ada ang kanilang damit sa lalagyan at binitbit ang kanyang anak at kahit nahihirapan ay pinilit ni Constantino na makalakad. Tinuntun nila ang daan papunta sa tahanan ng kanyang lola. Mahigpit na yakap ang sinalubong ng kanyang lola sa kanya at buong gabi na nag-usap ang tatlo. Isinalaysay na ng lola ng kanyang asawa ang buong katotohanan at ginarantiya na kahit minsan hindi sila kumain ng tao. Pinaniwalaan ni Ada ang isinalaysay ng lola ng kanyang asawa at namalagi na muna sila doon hanggang gumaling ang kanyang asawa. Natutunan ni Ada ang payak na pamumuhay at naging masaya ang kanyang pananatili sa piling ng kamag-anak ng kanyang kabiyak. Makalipas ng ilang taon, nagkaroon sila ng isa pang anak at doon ay nag-iba ang pagtingin ng kamag-anak ng kanyang asawa sa kanya at nanumbalik ang kanilang magandang pagsasamahan. Napatunayan ni Constantino na kaya niyang mamuhay ng normal sa kabila ng kanyang pagiging aswang. Salamat Kuya Chris sa pagbabasa ng aking liham at sana ay may napulot na aral ang inyong tagapakinig sa kwento ng aking lolo Hiner na karanasan ng kanyang magulang. Maraming salamat po mga kaistorya sa pakikinig at kita-kits po ulit bukas para sa isa na namang nakakatakot na kwento. Ito po si Kuya Chris, ang inyong kaistorya. God bless po at ingat po lagi.